Pero una nating pag-usapan mga kababayan ay ito pong issue ng ICC. Magkay malilito ha. ICC yan yung sa dahig. ICI yan yung kalokohan, okay? Actually pareho naman palang kalokohan. Gago! Kalokohan sa dahig, yung ICC, kalokohan dito sa Pilipinas, yung ICI. Yan, maganda yan. Linawin mo ba, Natbay? Magulo kang kausap eh. Opo, yan yung talagang totoong nangyayari. At ito nga pong ICC, yung sa dahig, yung kalokohan sa isang bansa dyan sa dahig, mga kababayan, tila nanganganib na ho. Nanganganib na ho sila dahil nga po yung mga sanction na nangyari sa kanilang mga judge at sabi nga pag sino man ang tutulong dito sa mga ICC na judges or anyone part of the ICC ay black o ban. Ika nga, ibig sabihin is para bagang ayaw, hindi pwede. Patitigilin ko ano man yung account na ginagawa. Stop, sabi nga, ganun. Ang sabi ni Donald Trump, patay tayo dyan. Oo, yun ang kanya sinabi. Kaya ngayon, nararamdaman na ho nila. Nararamdaman na ho nila ang hagupit ng buhok ni Trump. Ayun, makaupo tayo dyan. Gago! Hindi, pagka gumanon yung buhok ni Trump, yari kayo, di ba? Nararamdaman na nila ngayon. Sige nga, pakinggan nga natin itong, ito. Maganda yung paliwanag nitong dalwan to Isingit ko lang dyan itong isang importanteng balita ito dyan ha? Ano yan? Ano yan? Itong tungkol sa mga problemang kinakaharap ngayon ng International Criminal Court, Ano ba yun? ICC. Ano? Pwede ka ba sabihin buti nga sa kanila? Ay, grabe Huwag naman. naman. Nako po. Ang latest na mga problema nila, ang dami nagwi-withdraw member state. Na, di ba, pinakahuli daw, Venezuela. Venezuela. Pero sa taong ito, alam mo ba kung aling-aling mga bansa na ang nag-withdraw? Bukod dyan sa Venezuela na nitong nakaraang linggo ata ay bumoto, nagbotohan yung mga mambabatas nila at ang boto nila ay kumalas na sa ICC, International Criminal Court. Nako, may isang bansa na naman na kumala sa ICC dahil sinasabi ng bansa na wala kayong kwenta mga ina nyo. Ganun. Oo, kasi itong ICC, ito'y matapang lang, galing-galingan lang doon sa mga inaaping medyo racist to talaga itong ICC na to. Yung mga nasa sa mga third world country, yun lang ang kinakaya-kaya nila The rest hindi ho nila kaya panagutin. Ibig sabihin, hindi talaga kalokohan, isang katarantaduhan na korte ito. Ano doon? Bukod dyan, nako, itong mga bansang ito, yung iba dito hindi natin masyadong kilalang bansa Bansang Mali. Mali. Ayan, Ako tawag, ha? Mali, yes. Yan yung Malibog. Ayun. Maraming may nagkakaanak dyan sa Mali. Meron nanonood dyan. Wala, hindi ito sa San Mateo, ha? Mali. Yung MLY yun, MALY, Mali. Hindi. Ito pala, yung apat na bansa ito dyan na kumalas. Kung tawagan Sahel Black. Isang bloke sila, ha? South African area yan, di ba? South Africa nga ito, Mali, Burkina Faso at Niger. Burkina Faso. Alam mo, magaling yung niyan, yung bagong presidente niyan. I-google nyo. Grabe ho, hindi ho nagpapaapi sa puti yan. Hindi ho nagpapaapi. Alam mo ginawa niyang yung kanilang presidente, yung bago nilang presidente, umasenso na yung Burkina Faso ngayon. Alam niyo kung bakit? Yung pang-aapi sa kanila ng mga puti, tinatanggihan nila, nilalabanan nila. Alam mo ginawa niya? Humingi siya ng tulong sa China. At yung China ngayon, binubuo yung bansa niya, binibuild. Siyempre, alam mo naman ang mga Chinese. Sabi nga nila, di ba? Ang mga Chinese, negosyante naman yan Hindi naman yan kahit kailan sa kasaysayan ng buong mundo, never nanakop ang China. Nanakop maraming pang mga bansa. Alam niyo naman kung sino yung mahilig manakop na bansa di ba? Ang
China hindi. Ang ginagawa lang, gusto lang niyan sakupin yung ekonomiya. Yung totoo naman ang sa kanila, basta kami magkapera. Yan talaga ugali ng mga Chinese businessman. Talagang aagawin sa yung negosyo. Yun ang kanila siyempre, kung ikaw nga naman, makikipagnegosyo ka sa China, ang bilis nilang gumawa. Kaya nga ngayon, ladies and gentlemen, kahit i-google nyo pa, huwag kayong maniwala sa akin. I-google ninyo kung gaano ka-asenso ang China ngayon. Grabe ang technology nila. I-google ninyo. Manood kayo sa YouTube. Makikita nyo talaga. Sana nga makapunta tayo dun someday. Salamat sa SMNI at kay Pastor na malay mo magkaroon tayo ng assignment dun. Di ba? Na tignan ang China at panoorin kung paano umaasenso yung kanilang bayan ng mabilis. Na talagang, alam mo, dati, sabi ko nga sa inyo, bago ko na-discover, I'm not saying na ako naka-discover ng Japan. I mean, bago ko nalaman na maganda pala dito sa Japan, ang lagi kong pinupuntahan nun, Hong Kong. Tapos nitong huli, nung pumunta si Pangulong Duterte at pumunta kami, ang laki ng pagbabago ng Hong Kong. At lalong-lalo na yung Macau, nung pinapunta kami doon, ang SMNI. Maraming salamat, SMNI. Salamat, Pastor. Hindi totoo. Doon pa lang, paano pa yung pinaka-main city nila? Ganon ka-asenso. Ngayon, etong presidente niya yan sa Burkina Faso. Paso ba yun? Paso, basta. Iyan ang hininga ng tulong, yung China. At ang gaganda na ng ginagawa nila ngayon. Yung style ng Amerika at ng ibang bansa, tinatanggihan nila. Nilalabanan nga nila. Dahil, palugi kasi alam mo, ang Western world, pag yan ay tumulong, pakabig. Etong China, basta bayaran mo lang kami. Basta yung negosyo sa amin. Hindi kami mananakop sa inyo. Negosyo lang ang kailangan namin. Kaya nga tingnan mo yung sa Davao City, di ba? Ang ganda nung pagkagawa doon. Ang bilis na nagawa. China yun, di ba? Ganun kasi tayo lang, nadumihan na yung isip natin na pag China, parang low quality yan. Pero di natin alam, yung Apple mismo, lumipat na nga sa kanila. Kahit nga yung mga designer bag, doon na ginagawa. Alam nyo ba yun? May batas dyan na ang importante sa Italy, alam ko not Italy and France, Europe yun, sa Europe country. Yung basta, yung last portion nung product ay sa kanila gawin, pwede nang tataka na made in Paris, made in Italy. Ganon. Pero in reality, ginawa sa China, tapos yung finishing na lang ang ginagawa sa mga European countries. Tapos tatatakan ng Louis Vuitton, gano'n, ng Dior, Versace, mga gayaan, di ba? Yan, gano'n. Ibig sabihin, talagang pagdating sa ekonomiya, lumakas at yung manpower ng China, matindi ho. At ngayon, itong mga bansa na ito pumalag na sa pananakop ng Western world. And one of it is ICC. Sinabi nilang wala na kayong karapatan sa amin. Tayo, mga Pilipino, tang-inang yan. Gago! Sorry totoo naman bakit? Hindi tayo membro niyang hayop na yan. Hindi tayo membro niyan. And yet, ibinigay natin ang pinakamagaling at pinakamatinong presidente na nagkaroon sa Pilipinas. Ganon kagago ang presidente natin ngayon. Walang biro ho, diretsuhan na. Ganon kagago ang ating presidente ngayon. Binigay ang kalahi natin, yung kababayan niya, sa ibang lahi. Imaginin mo, hindi na kailangan manakop nung lahi na yun. Ibibigay na lang. Which is, again, we have a court. Meron tayong korte. Una, judicial system natin gumagana. Pangalawa, hindi na tayo membro ng ICC. How come nagpasakop tayo by giving it to them? As a matter of fact, sampal ito sa ating korte sa Pilipinas. Sampal po talaga yan. And I hope our court will realize that. Kasi sampal po yun mga kababayan. Para mo, bakit may bibigay dyan?
Meron naman tayong judges dito at kaya namang usigin. Wala naman sa kapangyarihan ng Pangulong Duterte. Bakit doon? Ito tandaan ninyo, yung immunity na tinatawag sa presidente, yan ay during sa kanyang term lang. Bakit? Kasi nga para hindi siya istorbohin sa trabaho. Kasi iistorbohin mo yan kung kakasuhan mo ng kakasuhan. Imaginein mo, maistorbo yan. Pero after that, hindi na po immune ang presidente. Ibig sabihin, pwede naman usigin dito sa Pilipinas si Pangulong Duterte, pero sobra lang talaga ang ating pong, ewan ko kung katangahan po ba yun o yung ating pag-iisip na colonial mentality na sinasakop tayo. Hindi natin kayang mag-persecute ng isang tao. Ganon eh. Parang ganon ang ginawa ng Pilipinas. Pero ito mga bansa na ito, tumayo. Ayaw na namin sa inyo. Huwag nyo nang kaming pakikialaman. Yan ang sinasabi nila. Jointly announced their withdrawal from the ICC in September 2025. Naku po. Oo. Oh. Kasi, ang sabi ng mga bansang ito, bias ang ICC. Nako. Dahil yung kanilang mga leader doon, ang leader nila sa mga bansa na ito, mga military, ay inaakusahan ng ICC ng neo-colonialism. Nako. Ayun. So parang kinakasuhan na rin ng ICC. Ang Hungary, Nako po. Yung laging gutom yan. nag-announce din ng withdrawal noon pang June 2025 at magte-take effect June 2026. Nako. Eh Dami. di, sa kabuan ngayon, ilang bansa na lang kasapi ng ano dyan. Pabawas na Rome pabawas. Statute na ito. Oo. Oh, pati mga malalaking bansa, di ba, nag-aalisa na rin dyan eh. Ito ang problema ngayon. Ano yun? Sa mga pag-aalisa ng mga miyembro, ito ang masaklap. Ano yan? Ano nangyari sa kanila? Nako, ito pong in-announce na sanction ni US President Donald Trump sa ICC ay nararamdaman na ng Yan. mga ICC Yo. judges. Nako po. Sa isang panayam, sa Yari. isang judge, ano pangalan nito? Wala na raw silang 13th month. Ito si Oo. Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. Isang Si Carranza, di ba? Attorney sa atin yan? Si Attorney Carranza? hindi Hindi. taga Peru ito. Ano yung Yan yata. kapatid ni Christopher Min? Hindi nyo ba alam yun? Pero lang po. Gago! Tatalay. Siya. Yan, nasa picture. Nasa video. Ano pangalan yan? Luz del Carmen Kasi, Oo. Judge Luz. Ibanez Oo. Carranza. Oo. Alam mo ba ang kanyang problema ngayon? Ha? Ano doon sabi niya? Yung kanyang mga hindi siya maka-order sa online platform. Yan ang sinasabi ko sa Sabi inyo. niya, ako, order pa naman ng mga parcel. Kaya pala walang dumadating na parcel sa akin. Sa Lazada ka umorder, ha? Para Gago! mas lalo kang i-block dun. Ay sinuspindi yung mga credit card ko. So part ng sanctions yun sa kanila. Oh, basta nasa kapangyarihan o nasa power ka, jurisdiction ka ng American government, halimbawa, bangko ka. Oo. Ang opisina mo meron sa European Union, di ba? Sa Europe kanila, di ba? lalo Europe, tapos meron pa sa Amerika. Oo. Siya sabihan ka nung lahat ng ito yung mga pangalan ng judges, ha? Pag tanggalin nyo ito, i-freeze nyo ang kanilang mga bank account. So wala silang mga transactions ngayon, part ng sanctions sa kanila yun? Oo. Kaya pala sabi ko, wala silang 13 month. Wala. At hindi sila makapag-travel kung saan-saan. O yan. Hindi sila makaalis. Yan ang sinasabi ko sa Pati inyo yung mga ngayon. negosyong sumusuporta sa ICC. Nako. Kasi nga tinigil na eh. Di ba? Binabalaan ni Trump yung mga Oo. nagbibigay ng suporta sa kanila eh. Lalo na ngayon at ipinipilit kasi nila dyan na arestuhin nila si Benjamin Netanyahu Ng Israel. ng Nako. Israel. Nako. Lalong nag-iingit ngayon si Trump. May panibagong banta sa kanila. Oho. Bukod dyan ngayon pala ay ramdam na nila yung sanction na yon. Hindi lang sila, pati kamag-anak nila dyan. Ganon. Pati Oo. yung mga apelido Carranza. Ibanez. Nararamdaman kasi siyempre, halimbawa,
sa isang bank account, magkakasama kayo doon, nandun yung pangalan mo, damay ka. Pati yung kamag-anak yan, hindi kayo maka-withdraw. Hindi, maka-withdraw. Naku po. Yari sila Sabi dun. ko sa inyo. Patay. Akala nyo kasi kayo lang ang makapangyarihan. Ayaw. Ito pa yung pinakahuli, di ba? Ito yung kay Meron Trump. pa. Yung kay Vladimir Putin. Yung sa Russia naman yan. Yung hindi lang para arrest warrant ang ibinigay doon, Jen, sentensya na. Nako. Ha? Ano sentensya? Sinentensyahan ng Moscow Court ang ICC prosecutor na si Karim Khan Naku yan, matindi ang karim ka na yan. at ang 8 pang ICC judges Oh. na makulong ng 15 taon. Nako, sila. Nako, sila pa mabuti ang yan. kukulong Maganda ngayon. yan. 15 years kasi pinapakulong nila si Vladimir Putin eh. Oo. Sabi niya ng Russia, teka, anong kapangyarihan niyo para ipakulong ang presidente namin? Nag-hearing ngayon sa Moscow. Oo. Ayun. Hearing in In absentia. absentia. May kaso sila ngayon sa Moscow. Ngayon, Jen, hindi sila makatravel sa mga bansa na malamang ay may Russian authority. Nako, halos magkakatabi yung mga yan, Ayun di ba? nga, oo. Di ba? Hindi mo kasi alam. Halimbawa, Jen, ha? Ito, bibigyan na example. Oh, sige, sige. Si Pangulong Duterte. Ah. Oh, yan, oh. Nako. Nakakulong yan sa kanila, di ba? Wala namang polis dito ang ICC, di ba? Wala. Kaya nga nag-coordinate sila doon sa Interpol eh. Biglang dinampot, sinakay ng aeroplano. May question ba sa Pilipinas? Wala na ngayon, ando na eh. Ibig sabihin, mga ibang bansa, may question ba? Wala kung May question na eh. gobyerno bang nagsasabing, ba't yung ginanyan? Hindi. Oo. Therefore, pag inaresto ng Russian ang mga ICC judges, kahit sa Netherlands, alam, bilang dinampot. Oo. Sinakay ng aeroplano. Dinala sa Russia, doon ikinulong. Oo. No. Anong questionin natin doon? Korte rin nila yung nagpapasya doon, di ba? Oo nga, no. Nako. Hindi ba? Patay Lalo sila ngayon, kasi dun. sa kanila, landlock lang yan, tatawid ka lang ng border. Sakay ka lang sa motorsiklo, di ba? Oo. Oo. Yan ang Oo nga, problema ngayon ng ICC. Nako. Matindi yung impact ngayon ng pangyayaring ito, Jen. Hindi, ramdam nila ngayon ang pangyayari dyan. Ramdam nila. Magiging pressure kaya ito? Ano kaya magiging epekto nito sa kaso ni Pangulong Digong? Tsak, merong epekto Meron. yan. Hindi, Di ba? hindi maring wala. Tama. Lalo't lalo na at yung prosecutor nila, yung Karim Khan na Yan, totoo yan. suspendido ngayon. May dahil kaso yan, di ba? Meron siyang sexual misconduct Yan. na kaso. Oho. Ito po ay dininig na ng United Nations. Ang nagdinig dito isang UN-led investigation team. Oho. Meron na raw pong findings pero hindi inilalabas, confidential pa. Nako. Oo. Time pala, pwede damputin yan. Pag sinabing, na-receive ko yung text eh. Oo, pwede. Ano ba sasabihin? Kinopia lang namin yung Pilipinas eh. Oo. Oo. Ganun din ang ginawa niyo sa kanila eh. Oo. Group effort to. Paano ko sinabihan ng General Torre? Oo, arrestuin mo si- Iko-commission ka ng United Nations. Okay. Iko-commission ka ng Russia. Oh, yan, Ayaw. ganito. Arrestuin mo si Judge ganito. Naku po. Ikaw ang i-hire namin sapagkat magaling kang gumamit ng mga ano. Ng mga telepono ng bilang mga- yan, arrest oh. warrant. Yan, oh. Ang daming problema. Ayan. Oo, ng ICC. Yari kayo ngayon. Kaya ngayon ay hindi natin alam kung ano mangyayari. Tapos, ang problema pa ng ICC, mukhang wala nang nagko-comply sa kanila ng mga member. Wala na. Example, yan, ha? Vladimir Putin. O, Russia. Last year, bumisita ng Mongolia. Okay. Ang Mongolia ay miyembro ng ICC. Okay. Si Putin may arrest warrant. Oh, dapat kumbaga inaresto nila sa Arresto Mongolia. yan, dadalhin sa Oo. dahig. Hindi kumibo ang Mongolia. Abay, siyempre. Hindi kumibo. Oo. Ang sabi ng ICC, teka muna, may findings ang ICC eh, non-compliance. Non-compliance ang Cambodia. Ang Mongolia. hindi sumunod. Oh. Hindi nila inaresto si Putin. Siguro sabi ng Mongolia, sige nga kayo nga umaresto. Baka pag inaresto namin to, maging pulbos ang Mongolia. Totoo. Ayan ang problema ngayon ng ICC. No, isang Yeah. nanood ako sa YouTube. Oo. Alam mo bang ang Russia pala isa sa may pinaka-dangerous security? Oo. May mga pinakamagagalit, pinakamapanganib na mga security.
O ako man ang taga Mongolia, pag inaresto ko yun eh. Oh, di ba? Oh. Buti sana kung panahon pa ni Kublai Khan. Yun na nga. Oh, di ba? Hindi na, tapos na sila dun eh. Yun na. Sa era ng mga mandirigma eh. Oo. Sila'y mababait na sa Mongolia. Totoo. Eh ano ang problema ngayon, Jen? Mongolia tayo. Empire, Mongolian Empire. Oo. Eto ang problema. Di ba, may kine-question na jurisdiction? Oh. Yung Pilipinas, yung ang kampo ng Pangulong Duterte. Yes. Ngayon, hindi makapag-desisyon ngayon ang appeals chamber ng ICC. Nagbigay pa sila ng dagdag na panahon para magpaliwanag ang magkabilang panig kung ano ang kanilang masasabi dun sa question ng jurisdiction. Kasi di ba ang question dito, ipinail nyo yung kaso, wala nang, hindi na kami miyembro ng ICC. May technicality problem nga yan. Totoo ka. Kasi sabi nila, ang effectivity dapat yan, kung nag-resign ka yun, 1 year after. Ilagpas na rin ng isang taon. Lagpas na ng isang taon. Diba? Tsaka nyo, pinagana yung kaso. Ayun, ito pa. Isa pa ha, hindi lang po yan. Ito pa, pakita ko sa inyo. Nais ng Trump administration na baguhin ng International Criminal Court o ICC ang founding document nito upang matiyak na hindi nito maiimbestigahan si Pangulong Donald Trump at ang kanyang mga matataas na opisyal. Babala ng isang opisyal ng administrasyon kung hindi susunod ang ICC, maaring palawakin ng Washington ang mga sanctions laban sa korte. Kasama sa kanilang nais ay ang pagbasura sa investigasyon laban sa mga lider ng Israel na sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Minister of Defense Yoav Gallant kaugnay ng digmaan sa Gaza. Nais din nila ang formal na pagsasara sa kaso laban sa US troops sa Afghanistan. Muling nilinaw ng Estados Unidos na hindi ito miyembro ng Rome Statute, ang kasunduang nagtatag sa ICC at iginiit na nilalabag umano ng korte ang soberanya ng Amerika. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng tugon ng ICC at patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Washington at ng pandaigdigang hukuman ng mga war crimes. Nako. Ayan katindi ang nangyayari ho dyan sa ICC ha.